Punundo na ng mga pulis ang seguridad para sa pagbabalik ng traslasyon. 2 milyong deboto ang inaasahang makikiisa sa Martes. Live mula sa Quiapo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, anong mga idinaos dyan para sa mga deboto ngayong araw? Cheryl, ongoing nga sa mga oras sa itong huling Novena Mass dito nga yan sa Quiapo Church sa Maynila. Kanina po ay nagkaroon naman ng blessing. Yung mga replika ng itim na poong Nazareno, ilang araw nga yan bago yung mismo pista sa January 9 kung saan milyon-milyon nga po yung inaasahang makikiisa. Napuno ng mga imahen ng itim na poong Nazareno ang kahabaan ng Carriedo Street sa may Quiapo Church sa Maynila. Para yan sa huling araw ng replica blessing and procession, 5 araw bago ang mismong pista. Maliit man o malaki, pinalamutian ng mga bulaklak ang mga imahen ng puon. May mga nakasasakyan o di kaya'y pasan-pasan ng mga deboto. May pabanda pa ang iba. Paraan daw yan na kanilang pasasalamat sa puon na anila'y tinupad na kanilang mga hiling. Gaya na lang ng debotong si Jandy Custodio na ipinagdasal na mabuhay ang kanyang asawa at mga anak dahil sa maselang pagbubuntis noon ng kanyang kabiyak. Pinamili ako ng doktor kung nanay ba o bata ang mabubuhay. Ang pinagdasal ko po, mabuhay lang po ang mga anak ko. Habang buhay po akong maglilingkod po sa inyo. Ngayon po ang lulusog po nila talagang sa patuloy kong pagdarasal sa kanya. Isinagawa ang aktibidad para din na nila isama kanilang mga imahen sa mismong araw ng pista. Lalo't 2 milyon ang inaasahang lalahok sa nagbabalik na traslasyon. Lahat po ng elemento ng nakagisna nating prosesyon ay mangyayari po. Ito po yung nakagisna na nating paghila ng lubid, may pasanan, may pagsalya, may pagpahid ng panyo o tuwalya, at may krus na mahahawakan sa likod ng andas. Para maging maayos ang traslasyon, bawal sumampa ang mga deboto sa mismong andas na babantayan naman ng mga ihos ng Nazareno. Pinaghandaan na rin daw ng mga pulis ang posibilidad ng stampede. Nagkaroon kami ng mga simulation exercises para i-address po itong mga contingencies na ito. Na kung susundin po sana lahat yung mga guidelines, marireduce pa natin yung possibility na magkaroon po ng stampede. Ipinakita rin sa amin ang disenyo ng andas kung saan nasa loob ng isang glass box ang poong Nazareno. Paniniguro ng pamunuan ng Quiapo Church, di yan basta-basta mababasag dahil gawa ito sa tempered glass. Makapal na po ito. Kung talaga ho ito ay may sasadya na bumato o kaya ho may humataw ng bakal, dun ho lang dito masisira at mababasag. Pero gayon pa man, hindi ho mababasag ng tuluyan at maghihiwa-hiwalay ang salamin. Sa kaparehong ruta noong 2020 bago magpandemya, daraan ang traslasyon mula Quirino Grandstand pabalik sa Quiapo Church. Kanina, nagsagawa ang MMDA ng clearing operation sa rutang daraanan ng traslasyon. Nasampulan ang iligal na nakaparadang tricycle, mga nakaharang sa sidewalk at mga kalat sa kalsada. Bukod sa pagsuot ng face mask, ipatutupad din ang social distancing sa loob at labas ng simbahan. Medyo tumataas po ang bilang ng mga nagkaka-COVID ngayon. Although controlled naman po kahit dito sa lungsod ng Maynila. Maglalagay naman ng LED wall sa paligid ng Quiapo Church. May live stream din online para sa mga hindi makakadalo. Samantala, bukod sa mga first aid station ng mga volunteer organizations, magde-deploy din ng mga ambulansya. Sa ngayon, wala namang namomonitor na banta sa seguridad. Magpapatubad din ng gun ban, liquor ban at firecracker ban, no-fly zone at no-sale zone. Idineklara na rin ng Malacanang na special non-working day sa Maynila sa January 9 para sa pista. Cheryl, bukas nga, first Friday ng 2024, meron pong oras-oras na misa rito sa Quiapo Church. Mula nga yan 4 a.m. hanggang alas 8 ng gabi. Habang sa Sabado naman, January 6, ay start na po nung pahalik nga sa Quirino Grandstand. Pero again po, ay bawal na literal na halikan. Sa halip, may pwede lamang po itong punasan ng inyong mga bimpo o panyo. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon.
Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.